At ang pagpapatawad ay maaari mong maipagkaloob sa isang tao sa pamamagitan ng pag-surrender nito sa Diyos, sa pamamagitan ng pananalangin. Ano ba yung maidudulot na mabuti kapag yung isang bagay o isang sama ng loob ay habang buhay mong dadalhin? Ano po, magkakasakit ka, masisira yung utak mo, masisira yung araw mo kapag hindi mo pinalaya yung sama ng loob na mayroon ka sa isang tao, sa isang sitwasyon. Kaya, ina-advise ng banal na kasulatan ni Jesucristo, ni Apostol Pablo, na magpatawad tayo. The forgiveness in the Bible is perfect. Sabi nga kayo, kay Pedro, kung nagkasala sa'yo 77 times, patawagan mo 77 times. Bakit? Kasi nga, pag hindi ka magpapatawad, hindi tayo papatawarin ng Ama nating nasa langit, ang sabi ni Jesucristo. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano lang sa isip at sa puso, pero sa sarili mo, hindi mo kayang i-apply yung pagiging isang Kristiyano talaga, hindi ka talaga makakapagpatawad. Ito po ay malawak na usapin. Ngunit, kung alam natin sa ating sarili na kaya nating magpatawad, mag-heal sa pagdaan ng panahon, gawin po natin. Yun po ay magbibigay sa atin ng peace of mind na kayamanan natin bilang spiritual. Sabi diyan sa Matthew 6:14 verse hanggang 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ayan, malinaw po na sinasabi. Kaya kung meron po tayong sama ng loob sa isang tao, meron tayong kinagagalitan, meron tayong kinaiinisan, hindi man natin mapatawad ng personal, kung kaya natin patawarin sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagsabi sa Diyos, pag-surrender sa Diyos upang maluwag nating matanggap yung kanyang aral, gawin po natin yun para sa ating mga sarili. The judgment is individual. Hindi po natin pwedeng sabihin na, okay lang, yung pamilya ko naman, nagagawa yung mga ganyang bagay. Siguro masasama na ako sa maliligtas. Hindi po. Ang sabi sa Matthew, maluwag ang daan, makipot ang daan patungo sa kaligtasan. Kaya hanggat maaga na tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay, na tayo ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na ganapin yung mga nararapat bilang isang Kristiyano, magpatawad ka, maging mabuti ka at maging salita ka para sa iba, gawin po natin para sa ating kaligtasan na hinahangad. And yung pagiging generous, yung generosity. Ayan, isa po ito sa magandang paraan ng paggamit ng kayamanang physical, which is the money and the power. Yung pagiging generous. No? Sa 1 Timothy chapter 6, verses 18 to 19, utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa isang mabuting pundasyon sa inaharap. Ano ba yung ninanais natin sa inaharap? Ba't natin ginagawa ang bagay na ito? Yung eternal life. At makamtan nila ang tunay na buhay. At yung Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ngayon, kung hindi natin ginaganap, kung ano yung naririnig natin dito tuwing unang araw ng Sanlinggo, kung ano yung nababasa natin in the entire Bible, ibig sabihin hindi ganap yung ating pagkakristyano. Oo, bautismado tayo, oo, pinagdaanan natin yung stairway to heaven, ngunit hindi natin alam kung paano yung aplikasyon ng banal na kasulatan sa mga sarili po natin. Then fear God and follow His commandments. Ayun po yung importante na gawin po natin. Ang kayamanang panlangit ay panghabang buhay, hindi nasisira at nagbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kabutihan at pagtutok sa Diyos, tayo ay nakakaipon ng kayamanang walang hanggan. Ito po yung ilan. Higit sa anumang material na bagay sa mundo. Madami pa po mga physical or temporary things
na masasama po natin dito. Ayan, madagdag ko lang yung ayan, sa forgiveness, yung pagpapatawad. Yung sinasabi din sa aklat ng Romans 12:21, ang sabi doon, huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ngayon, kung merong mga tao tayong na-encounter, o hanggang ngayon meron tayong mga taong, kumbaga, kinasasamaan ng loob. Ang sabi sa Romans 12:21 niya ay, huwag kayong padaig sa masama, gantihan nyo ng mabuti yung masama. Kasi, ang kaaway, or to be specific, si Satan, gumagamit yan ng mga tao minsan to distract you para ikaw ay makagawa ng bagay na hindi karapat-dapat, na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay isang Kristiyanong, alam mong nagbibigay ka ng aplikasyon sa sarili mo, ng tamang gawa, ng tamang pagsunod sa banal na kasulatan, magagawa mo ang mga bagay na tinutukoy ng banal na kasulatan. And sa uling verse, sa Matthew 6, verse 34, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ayan, kaya kung nilagayan sa mga susunod na pagkakataon, kung pagkakaloob ng Diyos na tayo makatayo muli, gusto ko kung talakayan na may patungkol dito, sapagkat ang tao minsan masyadong advance yung pag-iisip. Nag-a-allocate tayo ng energy dun sa bagay na hindi pa nangyayari. Nag-worry tayo sa kinabukasan na hindi pa tuluyang nangyayari. Ayan. Yan po ay hindi maganda sa part ng ating mental and ganoon din naman sa physical body ng isang tao. Ayan, nawa po dun sa maikling sermon na ating ginawa, magkaroon po tayo ng kapakinabangan dun sa mga verses na ating inilathala. Tayo din naman ay magkaroon ng, kumbaga, pakiramdam sa ating sarili kung alam nating tayo ay isa sa mga matatawag na Kristiyano ngunit hindi nagsasabuhay ng mga aral at katotohanan. Tayo po ay magkaroon ng pagbabago. Ito yung sinasabi sa Romans 12 verse 1, no? Na magbago tayo ng ating pag-iisip. Ayan. At maraming salamat po sa oras na inyong ibinigay. Maraming salamat po sa ating mga taga-pagkakas, sa ating na binahagi ng tulot, aral sa atin sa araw na ito. Tayo po natapos sa pinakasentro ng ating gawain sa pagputol-putol ng tinapay at pagputol sa araw. Tayo po mawit sa page 296. Page 296 po. In remembrance of me. Ready? Sing. In remembrance of me. Take the living bread. 'Tis my body that was broken in your stead. For as long as you eat it, you show my death to the world until I come again. Let us eat of the bread in communion with Him, and fellowship
sakit